Ito ang Wow Trending. Mayor Alice Go ipinasasalang ng Senado sa DNA test at ang Chinese national na si Lin Wenyi. Si Lin Wenyi ay ang hinihinalang nanay ni Mayor Alice Go, pero duda si Senador Win Gatchalian na hindi din totoo ang birth certificate na ipinakita ni Mayor Alice Go sa Senado, dahil ito ay irregular at defective, at kung totoo nga na ito talaga ang tunay na ina ni Mayor Alice Go sa birth year na nakalagay ni Lin Wenyi, ipinanganak ito noong taong 1971 sa Makatuwid. Kung totoong ina ito ni Alice Go, itong si Lin Wenyi ay 15 years old lang siya nung ipinanganak niya si Mayor Alice Go, at dahil nga 15 years old pa lang si Lin Wenyi, kakaiba ang takbo ng istorya ng buhay nitong si Alice Go. Kaya ang mga senador ay gumawa na ng hakbang ng ma-DNA test na itong sinasabing biological mother ni Alice Go na si Lin Wenyi. At pati na rin si Mayora ay kasama din na ipa-DNA test. Lumitaw kasi sa investigasyon sa Senado na si Lin Wenyi ay isa sa mga incorporators ng ilang negosyo sa Bamban Tarlac sa naturang mga dokumento mula sa Security and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. 7 negosyo ang nagsasabi na si Lin Wenyi ay incorporators ni Mayor Alice Go, kasama ang mga kapatid na sila si Sheila Go at si Simin Go. Kabilang sa mga negosyong ito ang QGG Group of Companies, GG Farm, Embroidery Meat Shop, Lin Q Farm at GG Slaughterhouse at ang QC Genetics. Sa nakaraang Senate hearing, napaamin si Mayor Alice Go na ang kanyang mga kapatid na sila si Sheila at Shimin Go ay late na rin na ipinarehistro sa Pilipinas. Sa record din na inilabas ng tanggapan ng Senado, ang tatay ni Mayor Alice Go na si Jiang Zong Go ay nagbiyahe palabas ng bansa at pabalik sa Pilipinas ng 170 beses, at karamihan sa mga travel na ito ng tatay ni Alice Go ay sa China. Halos buwan-buwan daw ito na bumabiyahe papuntang China ang tatay ni Mayor Alice Go kasama si Lin Wenyi. Kaya ayon pa sa mga senador na imposible na mag-business partner lang ang mga ito. Kaya para magkaalaman, ipa-DNA test si Lin Wenyi, si Jiang Zong Go at si Mayor Alice Go. Dapat ang DNA result bantayan kasi pwede itong mamanipulate kung mabayaran ng malaki ang laboratory. Dapat ang mag-DNA test from foreign laboratory kagaya ng Singapore. Kung totoo na nagpalsipika ng legal documents niya, pwede ring ipalsipika ang DNA test. Sana merong kahit ilang senador na huwag pumayag. Buti na lang walang ligtas sa DNA. Bilisan sana ang result at i-public ang resulta para malaman ng taong bayan ang kasinungalingan niyan. Kailangan talaga ang DNA exam nila para yung kasinungalingan ay matapos na. Naging lalong sinungaling at speaking to herself. For sure, she is a spy, need to go in jail. Positive yung DNA result na Chinese blood. Basihan at ang hinala po ninyo baka ito yung biological mother. Tama yun, no? Nakita ko rin yung age gap nila. At sa aking pag-aanalisa, dahil nga itong birth certificate ay irregular o defective, hindi natin alam kung totoo rin yung birthday ni Alice Guo na nakadeclare sa kanyang birth certificate. Ang nakadeclare sa kanyang birth certificate, 1986. Pero hindi naman natin alam kung totoong 1986 yun dahil wala namang supporting documents na nakakabit doon sa kanyang birth certificate. Lahat yun ay base sa salaysay ng kanyang ama. Kaya hindi natin alam kung yung impormasyon sa loob ay totoo o hindi. Pero sa aming pag-analisa, nakita namin na nagsinungaling talaga yung kanyang ama dahil nakasulat doon, name of father, ang sinulat niya, Angelito Go, pero ang pangalan niya is Guo Jiangjong. Nakasulat doon, nationality, sinulat niya Filipino, pero sa kanyang passport, Chinese national siya. Sinulat niya doon, tinanong kung kasal sila, sinulat niya kasal sila. So maraming impormasyon doon ay base sa kanyang salaysay na maliniman o kasinungalingan ang kanyang ginawa. Kaya even yung birthday niya, yung birthday ni Alice Go, hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Pangalawa, importante at dapat mag-DNA test silang dalawa.
para malaman natin totoo kung sila ay related o hindi. Dahil base sa mga nakakausap po dito sa Valenzuela, dahil nagrenta sila ng warehouse dito sa Valenzuela, may mga nagtrabaho sa kanila. Yung iba doon ay nakausap ko, yung iba nagkwento, at lumalabas ipinakilala na nanay niya. Ang kanyang English name o Filipino name nga is Winnie. Kaya hindi rin malayo to sa Wenyi. Yan naman ginagawa normally ng mga Chinese, di ba? Pag may Chinese name ka, tinatranslate to English. Kung may English name ka, tinatranslate sa Chinese. Kaya may mga ganitong circumstantial stories na dapat ma-validate through a DNA test. Okay. Senator, paano natin mapapagtangdig lahat para yung misteryo ay mabuo o malutas po natin? I understand pinatatawag po ninyo yung tatay ni Mayor Guo sa mga susunod pong pagdinig ng Senado. Pati ba si Wen Yilin? Oo. Patatawag nyo rin, Senador? Sorry, medyo putol-putol Hindi Opo. ko maintindihan. Okay. Pati ba si Wen Yilin, patatawag ninyo, Senador? Kasi alam ko, pinatawag nyo na yung ama, no, ni Mayor Alice Guo. Pati ba si Wen Yi, patatawag nyo rin? Sorry, Weng, hindi ko... Oo. Siguro Hindi ko i-establish maintindihan natin. yung tanong. Hindi naririnig ni Senador yung ating Or establish siguro natin yung linya natin Naririnig kay ko kayo, Senator. kaso lang putol-putol. Okay. Opo, sige po. Ito, Senador. Patatawag ba si Wen Yilin? Wala pa rin. Okay, sige. Redial tayo. Redial. Pwede naman telepono siguro. Huwag na tayong mag-video. Saksi sa Double B! Alright. Malalim yung misteryo nitong si Mayor Totoo yun. Guo. Ako, medyo may paggiling ako doon sa pananaw ni Senator Win. Baka kasi yung information na nilagay doon sa birth certificate, Yes, hindi oo. rin tama. At yung kung Kasi halimbawa, may- kung sino ba yung naglagay nun? Yun, oo. Ugatin natin, balikan natin pati yung kanilang local registrar doon. Oo. Sino Sino yung ba humarap sa nagdeklara? kanila Oo. para magbigay ng impormasyon doon sa pamilya Guo. Yan. Or nasa Okay na linya na natin si- Senator Sherwin Gatchalian. May Senator, tanong si Weng, Senador yung bang Wen Yilin, patatawag din natin kasabay ng pagpapatawag ho natin doon sa tatay ni Mayor Alice. Pag-uusapan namin sa komite yun kung ipapatawag siya dahil kung matatandaan natin, ang original resolution ay doon sa POGO. Opo. Dahil nga in-expand namin tong investigation, lumabas na itong mga ibang issue. Pero pag-uusapan namin na kung siya ipapatawag. Pero kahit na hindi patawag, dahil itong mga ganitong kwento ay mabigat, ang aking panawagan kay Alice at kay Miss Wenny, magpa-DNA test sila. Dahil yan talaga ang magpapatunay na sila ay hindi related. Tinignan ko rin kasi yung flight records. Yung kanyang tatay na si Jiang Jonggo at si Wen Yi lumipad ng 140 times in a span of 7 to 8 years. So madalas silang bumabiyahe. At doon sa mga corporate papers, meron silang 14 na corporation. 7 doon, nandoon si Wen Yi bilang incorporator. Sa mga family business, normal yan 'di ba? Yung kapatid mo, yung tatay mo, Mga nanay mo, incorporator kayo, no? Keep it yan within ang the family, no? Senator, Correct. yung pagpapa-DNA dito test sa Valenzuela, normal yan. Dito sa Valenzuela, halos lahat ng family business, ganyan ang kanilang setup dahil nga family business. Family Opo, business. yung pagpapa-DNA test po, call lang po ito. Hindi, ito'y bagay na hindi po maioobliga ng Senado doon sa pamilya ni Mayor Guo. Hindi namin maobliga dahil personal yan. Kaya yan ang aming kumbaga hamon or challenge sa kanila na magpa-DNA test sila para malaman dahil ang kanilang kwento ay nawawala yung ina. Pero mabigat naman yung mga impormasyon na ipinakilala na ina niya ito. In fact, kay Senator Risa meron rin ganun na nasagap siya. Kaya magandang magpa-DNA test sila para malaman ng publiko kung talagang sila ay related o hindi. Dahil ang DNA test is 99.9 accurate Oo. At ito ay isang legal document. Pag halimbawa mayroon kang kamag-anak at nagpa-DNA test ka,
pwede mong gamitin sa korte to para to claim na relative mo siya o magkamag-anak kayo. Tsaka magpapalakas ito doon sa posisyon ni Mayor Alice na totoo yung sinasabi niya. Di ba? Tama. Magiging pabor rin to sa kanya. Walang mawawala eh. Oo. Dahil yung kanyang kwento na kasambahay ina niya, lalakas naman yun. Itutuloy po ba ng Senado yung direksyon ng investigasyon na palawakin ito at instead na yung panawagan ng ibang senador, balik tayo doon sa original intention ng investigation na Pogo? Kasi hugot ni Senator Coco Nawawala na raw po yung sa original focus. intention. Oo. Hindi tayo nawawala dahil dapat makita natin lahat ng personalidad na involved dito. Ito ay isang tawag ko large-scale money laundering. At pag ganitong large-scale money laundering, hindi lang isang tao ang konektado dito. Maraming tao at merong nagbukas ng pinto, yung tawag ko enabler. Yung nagbigay ng oportunidad dito sa mga kriminal makapasok sa ating bansa. At sino Kaya enabler, importante- Senator? Sa akin pag-analisa, si Alice Go, potentially rin yung kanyang tatay na kasama dito sa mga sangkot at yung tawag ko nga, enabler o nagbukas ng pinto. Dahil hindi makakapasok to dito kung walang nagturo sa kanila paano ang pasikot-sikot sa ating bansa. At yung mga permit, napakita sa hearing 2 beses na si Alice Go ang nag-apply ng business permit, nag-apply ng building permit, siya rin ang nakakuha ng letter of no objection. Kaya hindi natin maalis na siya ay konektado dito sa Pogo at baka konektado sa money laundering. Okay, isang tanong na lang, Senator, bakit closed door? Bakit executive session yung susunod? Ongoing pa kasi itong investigation ng iba't ibang ahensya at hindi pa sila tapos sa kanilang investigation pero meron na silang mga preliminary results. Kaya gusto nilang ipakita muna sa mga senador itong kanilang preliminary results or preliminary investigation. Pero sa pag natapos rin yan, ilalahad rin ng committee yan sa publiko para makita. Ito naman ay para lang mabuo yung larawan o yung picture kung ano yung nangyayari. At habang tuloy-tuloy sila nag-imbestiga, mayroon na kaming impormasyon na makakatulong sa aming hearing. Okay, kapanabek ang mga susunod na mga tagpo dyan, Good luck, Senator. Senator. Abangan namin yan. In the meantime, salamat.